Hello, brothers and sisters. Welcome to my channel. Biblia ang sasagot. Pag-uusapan po natin about lahat ng mga katanungan, Biblia ang sasagot. Ang ating paksa ngayon ay suriin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa cremation. Bubuhayin ba muli ang mga Kristiyano? Tara, samahan niyo ako at alamin ang nakasulat sa Biblia ang sasagot. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagsusunog ng mga patay? Nangangahulugan ba ito na maaaring hindi na makaranas ng muling pagkabuhay ang mga Kristiyano? Alam mo ba, libu-libong tao ang mas pinipiling ipasunog ang kanilang katawan kaysa karaniwang libing ng unang pagkakataon sa kasaysayan. Ayon sa mga eksperto, ang trend na ito ay patuloy na lalaki at maaaring umabot na 70% sa loob ng 10 taon bilang pinipiling opsyon kaysa tradisyonal na libing. Ito ang naglalabas ng malaking tanong, dapat bang pag-isipan ng mga Kristiyano ang pagpapasunog ng kanilang mga katawan, ng kanilang pamilya? Ano ang iniisip ng mga Kristiyano tungkol sa napakasensitibong paksa na ito? Dahil nakasalalay dito ang pangako ng Biblia tungkol sa muling pagkabuhay. Ang video na ito ay sasagot sa mga katanungan ito sa pamamagitan ng pagtalakay sa 4 na pangunahing punto. Pero una, ipaalam mo sa akin sa mga komento o okay lang ba sa iyo na ipasunog ang iyong katawan? Una, pag-usapan natin kung ano ang pagsunog. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagsunog ng mga bagay? Magiging hadlang ba ang pagsusunog sa katuparan ng pangako ng muling pagkabuhay ng katawan? Dapat bang ang aking pamilya ay magpasya kung ipasusunog ako o hindi? Ano ang dapat isipin? Una, ang pag-usapan natin kung ano ang pagsusunog. Tama, ito ang proseso ng transport ng isang patay na katawan sa abo. Paano ito nagaganap? Bigyang pansin ito, ang mga bagay na metal tulad ng alahas o mga parte ng katawan ay inaalis muna bago ipasunog ang katawan. Ang katawan ay inilalagay sa isang kahon o espesyal na lalagyan. Bago ito sunugin, dinadala muna ang katawan sa crematorium at inilalagay sa isang oven. Sa napakainit, mga 160 degrees, maaaring hindi mo alam na hindi ito agad-agad mangyayari at tumatagal ng ilang oras. Ang katawan ay nakakaranas ng matinding init at ang mga sinula ay nabubulok at naglalaho. Ang kakaibang bahagi dito ay ang tanging natitira ay mga buto at bahagi ng mga buto. Bigyang pansin ito, ang mga piraso ng buto na ito ay giniling hanggang maging abo sa isang pino na pulbos. Gayunpaman, ang mga ito ay hindi katulad ng mga abo mula sa karaniwang apoy. Ipapaliwanag ko, wala silang amoy at wala silang carbon. Sa wakas, ang mga abo ay kinukolekta at nilalagay sa isang kahon. Ano ang mangyayari pagkatapos ay nakadepende sa nais ng namatay o kanilang pamilya. Maaari itong ilibing, ikalat, o itago. Tingnan mo ito. Magugulat ka. Sinasabi si Genesis, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng iyong pagkain hanggang sa ikaw ay bumalik sa lupa sapagkat doon ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Alam mo ba na binibigyang diin ng talatang ito ang ating kaugnayan sa lupa? At ang katotohanan, ang ating mga katawan ay mamamatay.
Alinsunod sa ideyang ito, ang pagsusunog ng katawan ay isang pagbabalik sa kalikasan na ito. Kapag ang isang tao ay sinunog, unti-unti itong nagiging abo na nagpapaala sa atin ng ating kahinaan at kababaang loob. Ang pagsusunog ng mga katawan ay naging mas karaniwan dahil sa mga pagbabago sa kultura at kapaligiran. Higit sa kalahati ng Amerikano ngayon ang pumipili ng ganitong paraan dahil alam nilang ito ay nakakatipid ng espasyo at mas mabuti para sa kapaligiran. Sa siklo ng buhay at kamatayan, ang pagsusunog ay paalala kung saan tayo nagmula at kung saan tayo patungo. Iniisip ng mga siyentipiko na ang cremation ay mas mabuti para sa kapaligiran kaysa sa tradisyonal na libing. Alam mo ba ito? Manatiling nakatutok dahil ipinapakita ng mga pag-aaral na ang tradisyonal na libingan ay nangangailangan ng maraming lupa, kemikal upang mapaserba ang katawan at mga kahon at lapida na yari sa kahoy. Maaring hindi mo pa nakipag-isipan kung paano ito nakakaapekto sa mundo. Kung ihahambing mo ang sa dalawa, ang pagsusunog ay gumagamit ng mas kaunting espasyo at mga likas na yaman. Kahit na ito ay naglalabas ng carbon at gumagamit ng enerhiya. Ay pinapakita nito ang isa sa mga dahilan kung bakit pinipili ng mga tao ang mga paraan na mas makakabuti sa kapaligiran. Naaaring hindi mo pa rin naisip ang epekto sa kapaligiran ng pagsusunog. Ipinapakita rin ito kung paano nagbabago ang kultura at mga pangreliyong pamantayan. Siguro hindi mo pa alam na ang ilang grupo ay nakikita ito bilang isang paraan ng paglilinis at pagpapalaya, habang ang iba ay tumutukoy sa Biblia at ibang banal na aklat para sa gabay tungkol sa gawaing ito. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagsusunog? Hindi masyadong marami ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagsusunog o pagkawasak, kaya't iba't iba ang pananaw ng mga tao tungkol sa kung paano dapat tratuhin ang mga katawan pagkatapos ng kamatayan. Hindi malinaw sa Biblia kung dapat ba nating ilibing o sunugin ang mga patay. Ngunit may ilang mga teksto na maaaring makatulong sa atin na maunawaan kung bakit ginagawa ang alimang sa dalawang ito. Maaaring magulat ka sa susunod na bahagi. Alam mo ba? Ang Biblia ay may mga kwento at kalarawan na makakatulong sa atin na maunawaan kung ano ang pakiramdam ng Diyos tungkol sa paglilibing at pagsusunog. Makikita mo ang poy ay maaari mga nangangahulugan ng iba't ibang bagay sa iba't ibang bahagi ng Biblia. Madalas nauugnay ang apoy sa paglilinis at presensya ng Diyos. Halimbawa, ang nagliliyab na punong kahoy na nakita ni Moises sa disyerto ng Exodo na apoy ay bumaba mula sa langit sa bundok ng Carmel nung nilabanan ni Elias ang mga tagasunod ni Baal ng puno ng hari. Sa hari ay mga halimbawa nito. Sa panahon ng pag-aalay, tumayo ang propeta Elias at nanalangin, "Upo Panginoon Diyos ng Abraham, Isaac at Israel, ipaalab mo malaman ngayon na ikaw ang Diyos sa Israel at ako ang iyong lingkod at ginawa ko ang lahat ng mga bagay na ito ayon sa iyong utos. Sagutin mo ako, Panginoon, sagutin mo upang malaman ng mga taong ito na ikaw ang Diyos at ibinabalik mo
ang kanilang mga puso sa iyo. Pagkatapos ay nagpadala ang Panginoon ng apoy na sumunog sa alay, ang kahoy, ang mga bato, ang lupa at ang tubig sa kanal. Yumuko ang mga tao at subigaw, ang Panginoon, siya ang Diyos. Ang Panginoon, siya ang Diyos. Nang makita nila ito. Sa madaling salita, hindi naghihalugan ng masama ang apoy. Mahalaga ring tandaan na ang paglilibing ay naging tanda ng respeto at karangalan. Marahil ay nabasa mo sa Genesis na binili ni Abraham ang isang yungib ng Makapela upang ilibing ang kanyang asawang si Sarah. Sinasabi sa Genesis na inuutos na Joseph sa mga Israelita na dalhin ang kanyang mga buto pabalik sa lupang pangako. Malakas ang tradisyon ng paglilibing kasama ng mga tao ng Diyos na maaaring hindi mo pa alam. Ngunit hindi ito malinaw na utos para sa mga Kristiyano ngayon. Mga modelo lamang ito mula sa iba't ibang kultura at panahon. Tandaan, ang pagkaraan ng paglibing ay nagbabago kasabay ng lipunan. Hindi palaging maraming lugar para sa mga libingan at maaaring napakamahal ng tradisyon na libing. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang pagsusunog ng katawan ay isang praktikal at karaniwang mas murang option sa ganitong sitwasyon. Isa pa, dapat mong isaalang ang napakahalagang bagay sa pananampalatayang Kristiyano. Ang pinakamahalaga ay muling pagkabuhay at walang hanggang buhay. Hindi kung ano ang mangyayari sa katawan pagkatapos ng kamatayan. Sinabi ni Jesus sa Juan, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin ay mabubuhay kahit na siya ay mamatay. At sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Malinaw na ipinapakita ng mensaheng ito na ang ating pag-asa ay hindi sa pagpapanatili ng ating mga katawan, kung hindi sa pangako ng walang hanggang buhay kasama ang Diyos. Basahin natin ang higit pa sa sinasabi ng Biblia tungkol sa pagsusunog ng mga tao. Sa Samuel, itong pinakakaraniwang kaso. Kinuha ng mga Israelita ang mga katawan ni Saul at ang kanyang mga anak pagkatapos nilang matalo sa labanan laban sa Epelestayo. Sinasabi ng Biblia ng lahat ng kanilang malalakas na lalaki ay nagpunta sa Betsa ng gabi at binaba ang mga katawan ni Saul at ang kanyang mga anak mula sa pader. Dinala nila ito sa Jabes at sinunog. Pagkatapos ay inilibing nila ang kanilang mga katawan sa ilalim ng isang puno ng tamarisko sa Jabes at hindi kumain o uminom sa loob ng 7 araw. Naisip mo ba na marami ay sinunog ang katawan dahil sa napakasamang kalagayan ng mga ito? Posibleng pinutol o pinansala ang mga ito nang hindi lang pwedeng ilibing ng normal o ilipat para ilibing. Ang katotohanan na kinuha ang mga katawan na mula sa pader ay nagsasaad ng marahil ay nasa kakilala nila ang kondisyon at mga pagkatapos ng matalo at ipakita sa lahat. Posibleng pinutol o matinding nasaktan ang mga ito sa paraan nagpagulo sa isang formal na libing o ginawang imposible ito.
Dahil sa mga dahilanang ito, maaaring ang pagsusunog ng katawan ang pinaka-praktikal at kagalang-galang mailibing ang mga katawan. Ang katotohanan sa dinadala ng mga Israelita ang mga ito mula sa Betsya patungong Jabes para sunugin at pagkatapos ay ilibing ay nagpapakita ng at kagalang-galang na paraan upang mailibing ang mga katawan. Ang katotohanan na dinala ng mga Israelita ang mga ito mula sa Betsin, patungong Jabesh para sunugin pagkatapos ay libing ay nagpapakita ng sinikap nilang bigyan ang mga ito ng maayos na libing sa kabila ng mga problema. Ang pag-aayuno nila sa loob ng 7 araw ay nagpapakita rin na ito ay isang malungkot na ritual. Kaya sa halip na makita ito bilang paglabag sa karaniwang mga gawain sa libing, tila ito ay isang praktikal na paraan upang harapin ang isang kakilakilabot na sitwasyon. Dahil sa kalagayan ng kanilang mga katawan, malamang na pinili ang cremation bilang isang pinakamahusay na paraan upang alalahanin ang sinasaul at ang kanyang mga anak. Ang tekstong ito ay hindi nagmumungkahi na ang tradisyonal na libing ay masama sa pangkalahatan. Sa halip, ito ay tila isang paraan ng pagharap sa isang napakasamang sitwasyon. Batay dito, sa palagay mo ba ang ganitong uri ng pagsunog ay popular sa sinaunang Israel o ito ay isang bihirang kaso lamang? Batay sa pag-aaral ng Biblia, mukhang ang pagsunog ay hindi karaniwang sinaunang Israel. Ito ay isang paminsang-minsang ginagawa ng mga tao. Batay sa ating nalalaman ngayon, ang karaniwang paraan ng paglilibing sa mga libingan o yungib ay ang nakasanayan noong panahon iyon at sa lipunang iyon. Ito ay pinapatunayan ng katotohanan ng mga patriarka at ang mga hari ng lumang tipan ay inilibing sa mga libingan ng pamilya. Ang cremation ay hindi na maging mukhang patakaran sinaunang Israel. Ginawa lamang ito sa mga bihirang pagkakataon kung kailan ang isang regular na libing ay hindi posible. Ayon sa Biblia, ang paglilibing pa rin ang pinakakaraniwang paraan. Tiyak na magugulat ka sa susunod na sasabihin ko. Anong iyong nalalaman? Excuse me po. May mga lugar sa Biblia kung saan ang pagsunog ay konektado sa parusa ng pagsunog ng buhay. Kung titingnan ng Genesis, ito ay nagsasalaysay tungkol sa isang tao na hinutulang sunugin dahil sa pagkakalunya, ngunit kinalaunan ay napatunayang inosente. Ito ay walang kinalaman sa personal na pagsunog o pagtatapon ng mga bangkay. Sinasabi sa Levitico na ang mga tao na lumabag sa ilang mga alintuntunin tungkol sa katawan ay dapat sunugin bilang parusa. Sa mga bilang na sinasabi na mga lalaki na nag-alay ng insenso sa maling paraan ay sinunog na apoy mula sa Panginoon. Sa wakas, sa Josue, siya ang kanyang pamilya ay binato at pagkatapos ay sinunog dahil sa pagkuha ng mga bagay na hindi dapat kinuha. Mahalagang tandaan na ang mga tekstong ito ay nagsasalita tungkol sa paggamit ng apoy bilang paraan ng pagpaparusa o paglilinis, ngunit hindi sila nagsasalita tungkol sa pagsunog nilang paraan ng paglilibing. Sa maraming kaso, tulad ng mga nabanggit mo, ang mga katawan ay sinunog
dahil sa paglabag sa mga batas at alintuntunin. Excuse me po. Ito ay tiningnan bilang isang uri ng banal na parusa sa halip na isang kautusan kung paano haharapin ang mga labi. Tingnan natin ng mas malapit. Sa hari, ito ay nagsasalaysay kung paano si Haring Manases ay gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, tulad ng pagsunog ng kanyang sariling anak bilang alay. Bakit muna ito eksaktong sa mga pagsunog, ipinapakita dito kung paano ang apoy ay konektado sa napaka-extremong gawain religyoso. Sa hari, sa kabilang banda, sa kabilang ni Haring Hosayas, ang mga lugar ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at inutusan ang mga tao ng battle na sunugin ang mga boto ng tao sa mga dambana upang gawing malinis ang mga ito. Bagamat ang salitang cremation ay hindi ginagamit, ipinapakita ng mga payaniharing ito kung gaano kahalaga ang apoy sa sinaunang mga tao sa isang kultural at espiritual na antas. Pag-isipan pa natin ito, ipapakita ko na ang paghawak sa mga buto at iba pang mga labi ay may napakahalagang espiritual na kahulugan mula sa isang reliyosong pananaw. Sa mga bilang, sinasabi na ang sinumang humipo sa isang taong namatay ay inilibing ay magiging marumi sa loob ng 7 araw. Ipinapakita nito ang kamatayan ay tinitingnan bilang isang formal na paghihiwalay na kailangan linisin. Naintindihan ba ito ba yun? Pinayagan nito ang iba't ibang pagbasa at pagbabago sa loob ng paniniwalang Kristiyano. Halimbawa, ang ilang mga pangkat ng Kristiyano ay naniniwala na ang cremation ay isang modernong at katanggap-tanggap na gawain basta't ito ay ginagawa ng may paggalang at dangal. Ang mga iba naman ay hindi ito gusto dahil sa kaugnayan nito sa relihiyon o kasaysayan. Dahil hindi ito tiyak ang mga paniniwala at gawain sa libing ng Kristiyano ay maaaring magbago ayon sa panahon nang hindi nawawala ang pangunahing ideya ng paggalang at pagbibugay sa mga namatay. Ngayon, hayaan mo akong ipaliwanag mula sa pananaw ng mundo. Alam mo ba ang pagsunog ng katawan ay mas mabuti para sa kapaligiran sa iba't ibang paraan upang sa lahat mas kaunti ang espasyo ng kinakailangan kumpara sa mga karaniwang libingan, kaya ang lupa ay maaaring gamitin para sa ibang mga bagay. Bukod pa rito, pinipigilan nito ang paglabas ng method ng isang makapanganib na gas na nagdudulot ng global warming kapag nabubulok ang mga katawan. Isang malaking cremation ay hindi gumagamit ng maraming materyales tulad ng mga libingan at lapida na mas mabuti para sa kalikasan. Pero may isa pa bagay na tiyak na ikagugulat mo. Bukod sa karaniwang paglilibing na tila naging normal sa naunang Israel at sa ilang kaso ng cremation ng nakikita natin, may iba pang popular na paraan ang paglilibing. Hindi ito isa karaniwan sa Israel gaya ng sa Ehipto, pero alam mo ba na ginagawa rin noon ang pagbabalot ng katawan, embalming? Maraming hindi mo ito alam. Pero sa Genesis 50, inihanda ang katawan ni Jacob sa pamamagitan ng embalming bago ito dinala sa Kanaan para ilibing. Ngayon, dumako tayo sa pangatlong tanong. Magbabago ba ang ating mga katawan
kapag tayo sinunod pagkatapos mamatay? Mapipigilan ba tayo dito sa pagtanggap ng pangako? Upang hanapin ang sagot, tingnan natin ang ilang mahalagang konseptong biblikal. Tingnan natin ito sa konteksto ng mga idealized na katawan. Si Pablo, ang apostol, ay nag-uusap tungkol sa mga katawan na buhay muli sa Korinto. Binanggit niya kung paano ang ating mga mortal na katawan ay magbabago upang maging mga katawan hindi na masasaktan, maganda at espiritual. Ang Diyos ay may kapangyarihan na buhayin tayo muli at bigyan tayo ng bagong katawan. Kahit pa tayo'y inilibing, sinunog o nawala sa dagat. Sa talatang ito, binabanggit ni Apostol Pablo na ang ating mga katawan ay inilibing sa kahihiyan. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang kamatayan ay nagpapaalala sa atin ng ating kahinaan at limitasyon ng pastang tao. Ngunit ang mabuting balita ay mabubuhay muli tayo sa kawalhatian. Nangangahulugang ito ng ating bagong anyo ay magpapakita ng kaluwalhatian at perfeksyonal na Diyos. Bukod pa dito ay pinag-uusapan niya na paano ang kahinaan ay maaaring nating kalakasan. Ang ating mga katawan ngayon ay may hina. Maaaring silang magkasakit, magkasaktan at tumanda. Itinuro ni Pablo na pagkatapos ng muling pagkabuhay, ang mga ito ay bibihisan ng lakas at hindi na mapipigilan ng mga kapintasan sa lupa. Ipinagpatuloy nila ay lilipat mula sa natural na patungo sa espiritual. Ang ating mga katawan ngayon ay natural at ginawa para sa buhay sa lupa. Ngunit kapag tayo'y ay namatay at nabuhay muli, sila ay magiging espiritual. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ating mga katawan ay magiging nakaugnay sa espiritu ng Diyos. Malaya mula sa mga limitasyon ng pisikal at kaugnay sa walang hanggang buhay. Hindi ibig sabihin ito na magiging multo tayo o ibang literal na nilalang. Ngayon ay dumating tayo sa isang kawili-wiling pag-aaral. Pansinin ang sinasabi tungkol sa kalayaan ng Diyos. Binibigyang diin din ang Biblia ang kapangyarihan ng Diyos. Siya ay may kakayahang ayusin at baguhin ang anumang katawan. Gaano man ito nasira o nagbago, ang Diyos ay manatili pa rin ng kanyang mga pangako kahit na ang katawan ay nakakremate. Tingnan natin ang mas malalim na paksang ito. Ayon sa Biblia, ang Diyos ang lumikha ng mundo at nagpapanatili nito. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan at walang kaugnayan sa mga sitwasyong pangtao o mga natural na batas. Ang ideyang ito ay napakahalaga kapag pinag-uusapan muling pagkabuhay. Ang Diyos ay may kakayahang mag-ayos at magbago ng mga bagay sa mga paraan na hindi natin kayang isipin. Ang pinakamahalagang bahagi ng pangako ng muling pagkabuhay ay matatagpuan sa Thessalonica. Sa hinaharap na Jesus ay babalik ayon sa talatang ito. Ang mga unang bubuhayin ay ang mga namatay kay Kristo. Pagkatapos nito, ang lahat ng mga nabubuhay pa ay sasalubungin ng mga patay upang makipagtagpo sa mga Panginoon sa himpapawid. Ito ay tumutukoy sa pagsasama-sama ng lahat ng Kristiyano kay Jesus. Mahalaga na bigyan diin na ang kalagayan ng isipan ay hiwalay sa pisikal na kalagayan.
pansinin kung paano binibigyang diin ng talata na mga namatay kay Kristo ay bubuhayin. Anuman ang kalagayan ng kanilang katawan, bago pa man, ang pinakamahalagang bagay na tandaan ang pagbibigay pansin sa bagay na ito. Kung ang isang tao ay namatay, ba't inilibing, sinunog, o kahit na nawala sa kanya, kaya nang buhayin sila ng Diyos at baguhin. Ang muling pagkabuhay ay nangangahulugang isang malaking pagbabago tungo sa mga katawang hindi nasasaktan at pekto. Ngayon, para sa pinakamahirap na tanong, ako ay isang Kristiyano at iniisip ang tungkol sa pagsunog ng katawan. Ano ang dapat kong isipin? Dapat mong isaalang ang ilang mga bagay upang makagawa ng isang kaalamang desisyon na naaayon sa iyong pananampalataya. Una, isaalang-alang ang mga turo at paniniwala ng iyong simbahan. Kung ikaw ay kabilang sa isang simbahan, ano ang pananaw ng pagkagat na ito? Sa totoo lang, ang ilang mga grupo tulad ng mga simbahang Katoliko ay pinapayagan na ngayon ang cremation basta hindi ito ginagawa para sa mga dahilanan na sumasalungat sa pananampalataya Kristiyano. Ang katawan ay inilibing sa isang banal na lugar bilang tanda ng paggalang. Ang ilang mga protestanteng grupo ay maaaring may mas maluwag, mas bukas na pananaw. Mahalagang malaman ang opinyon ng inyong simbahan tungkol sa pagsunog ng katawan. Ang pangalawa, isasaalang ang kung anong ibig sabihin ng cremation para sa iyo sa espiritual at teologikal na aspeto, lalo na kung paano ito naaayon sa iyong pananaw tungkol sa mga maling pagkabuhay at buhay ng walang hanggan. Ang ilang mga pagbasa sa Biblia ay nagbibigay diin sa tradisyonal na paglilibing sa lupa bilang isang pagpapakita ng pag-asa sa muling pagkabuhay ng katawan, habang ang iba ay maaaring tingnan ang cremation bilang isang wasto. Basta ito ay ginagawa ng may paggalang at dangal. Pangatlo, isaalang-alang ang mga tradisyon at ritual ng mayroon ng iyong reliyosong grupo para sa kamatayan at paglilibing. Makipag-usap sa iyong ministro o ibang espiritual na leader tungkol sa kung paano maaaring maangkop ang mga gawing ito sa iyong paraang pangangailangan at sa mapamantayan ng iyong pananampalataya. Pang-apat, tingnan kung paano ito makakaapekto sa pamilya at lipunan. Isipin kung paano tatanggapin ng iyong mga kaibigan at pamilya ang pagsunog ng katawan. Ang kamatayan at mga libing ay napaka-pribadong pagkakataon, kaya't mahalaga na ang iyong pagpili ay magalang at maling maunawaan ng iyong pamilya at mga kaibigan. Ang bukas na pag-uusap tungkol sa iyong mga layunin ay makakatulong nang maiwasan ang kalituhan at matiyak na ang mga galing ay maisatuparan. Panglima, isaalang-alang ang mga batas at praktikal na issue. Alamin ang mga batas at regulasyon ng tungkol sa cremation sa iyong lugar. Isaalang-alang din ang mga praktikal at pinansyal na aspeto. Bagaman ang mag-cremation ay maaaring mas mura kaysa sa karaniwang libing, mahalaga pa rin planuhin ang lahat kabilang na kung paano haharapin ang abo. Ika-6, pag-isipan kung paano igagalang ang alaala at tradisyon. Siguraduhin na ang paraan ng iyong cremation
ay nagdudulot ng karangalan sa iyong alaala at mga mahal sa buhay sa paraan ng likas na sa iyo at sa iyong pananampalataya. Isang bahagi ito ay ang pagpili ng angkop na lugar para sa mga abo tulad ng sementeryo, kulong baryo o isang lugar na may espiritual na kahalagahan para sa iyo. Sa wakas, subok kang gumawa ng desisyon na magbibigay sa iyo ng kapayapaan sa loob. Tayong lahat ay haharap sa kamatayan sa ilang yugto ng ating buhay. Ang pinakamahalagang bagay ay pumili ng isang bagay na naaayon sa iyong mga halaga at pananaw at bigay sa iyo ng kapanatagan. Bagaman ito ay isang sensitibong paksa, walang malinaw na sinabi ang Biblia ang laban sa pagsunog maliban sa mga tekstong nabanggit. Ang pagpili kong ililibing o i-cremate ay dapat batay sa pananampalataya ng tao sa mga tunay na simbahan, mga praktikal na issue at kung ano ang nais ng kanilang pamilya. Ang pinakamahalagang bagay ay mamuhay na may pag-asa sa muling pagkabuhay, ang pangako ng buhay ng walang hanggan kay Kristo at gumawa ng desisyon na may kapayapaan at kapanatagan. Mahal na Diyos, salamat sa iyong walang hanggang pagpipig at karunungan na tumutulong sa amin na gumawa ng mahalagang desisyon sa buhay, kabilang na ang mahihirap na tanong tungkol sa kung ano ang mangyayari sa aming mga katawan pagkatapos na pinamamatay. Inihiling namin na maliwanagan mo ang aming mga puso, ang iyong puso at isipan habang iniisip namin ang pananampalatayang Kristiyano at ang gawain ng cremation. Panginoon, naalaala sa amin ng Biblia na ang aming mga katawan ay pasamantalang lamang at ang aming tunay na katahanan ay kasama mo sa pagpakailanman. Tulungan mo kaming maunawaan na ang aming pananampalataya sa iyo ay ang pangako ng muling pagkabuhay, ang pinakamahalaga. Hindi ko tayo'y ililibing o susunugin. Naway palagi kaming magkaroon ng pananampalataya sa iyong kakayahang magbago at magpagaling anuman ang kalagayan ng aming mga katawan. Ama, tulungan mo kaming maging matalino upang makagawa ng mga desisyon na naglilingkod sa iyo at nagpapanatili ng aming mga mahalagang paniniwala. Naway magkaroon kami ng kapayapaan sa aming sarili habang nagpapasya kung ano ang pinakamainam para sa amin at sa aming mga mahal sa buhay. Alam na ang iyong pangako ng walang hanggang buhay ang nagbibigay sa amin ng pag-asa. Tulungan mo po kami na sundin ang mga turo at itututok ang aming mga isip sa muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. Sa halip na mag-alala tungkol sa kung ano ang mangyayari sa aming mga katawan pagkatapos ng kamatayan, naway ang aming mga desisyon at pamumuhay ay magpakita ng aming pananampalataya sa iyo at ang aming kaalaman ng pamamagitan ni Kristo. Mayroon kaming kapangyarihan laban sa kamatayan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na nagligtas sa amin, nagbalik sa amin sa Diyos. Amen. Iwanan ang iyong mga opinyon sa paksang ito sa mga komento, ngunit tandaan na tanggapin ang mga pananaw ng ibang tao. Sana ay nagustuhan ninyo ang video. Salamat sa pag-subscribe kung nakita mong pakipakinabang ang nilalaman ito. Sa ganitong paraan, hindi mo mamimiss ang amin man sa aming mga bagong video. Marami pong salamat mga kapatid, brothers and sisters. Thanks for listening.